Ang Gasol brothers ay retire na sa basketball. Sila kasi talaga yung top duo kapag mga international level na dalawang 7-footer na maganda yung skills at marami talagang nakuhang awards. Isa pa, top NBA player din sila. Si Pau Gasol na nga lang, ang daming naipanalo nito sa international level at naging champion pa sa NBA. Nasa Hall of Famer status na siya na sa mga susunod na taon ay posible na siyang masama doon. Ngayon sa Spain, merong pumalit sa Gasol brothers ang Hernan Gomez duo, si Willie, hindi Willie Rebillame. Willie Hernan Gomez at si Bo Cruz, Juancho Hernan Gomez. Si Willie ang naging MVP sa Eurobasket ngayong taon na merong average na 17 points at 6 rebounds per game. Si Willie din ay nasa New Orleans pa ngayon at decent numbers naman ang pinapakita. Base pa sa mga analyst during Eurobasket, itong team ng Spain ngayon ang tinatagpan nilang mahinang version pero nanalo pa rin ang championship kahit nandun pa sa tournament sina Jokic, Luka, Gobert at Giannis na mga monster game ang ginagawa. Si Bo Cruz or si Juancho Hernan Gomez sa finals versus France ay nakapagtala ng 27 points. Nakapirma na rin siya ng kontrata sa Toronto Raptors. At ngayon, yung Spain ay merong panibagong duo. Kaya pasok naman tayo sa NBA kung maduduplicate nila ang nagawa ng Gasol brothers. Dahil itong si Juancho naging 15th overall pick noong 2016 dito ng Nuggets. Mga 12 years old din siya dati, nakasama na agad siya sa youth team ng Real Madrid. Nalilipat din siya sa ibang mga team sa Spain. Mostly pare-pareho kasi ang transition ng mga players kapag nasa Europe, kaya ang ganda ng kanilang development. Ang parents pa nitong si Juancho at si Willie ay mga accomplished basketball player din. Yung nanay niyang si Margaret Guer ay isang FIBA champion. Yung tatay naman niyang si William Hernan Gomez ay naglaro din sa mga lower league sa Europe. Kahit yung kapatid niyang babae naglalaro din ng basketball sa college. Sa edad naman na 18 years old, professional na itong si Juancho sa Europe, particular dito sa Spain. Na after ng 2 taon, 20 years old na siya, ay nagpa-draft agad siya at pumatak ng mas mataas kumpara sa kanyang kapatid, na number 15 nga sa draft. Yung time na pumasok din nga lang siya sa Nuggets noong 2016, loaded ng mga big man yung Denver. Andun pa si Farid, Darrell Arthur, Roy Hibbert, Mason Plumlee at yung nag-i-improve na Nikola Jokic. Kaya limited numbers lang ang naibigay sa kanya. Ang pinaka-best season pa ni Juancho ay nung nalipat siya ng Minnesota na sa loob ng 12 games ay meron siyang 12 points at 7 rebounds per game. Na kung tutuusin, mas magaling na player kung nasa international level itong si Juancho kumpara din sa kapatid niyang si Willie na second rounder ng 2015. Mas stable nga lang ang karir ni Willie sa NBA. Si Juancho kasi palipat-lipat ng team at wala talagang stable na team na mapuntahan. Kaya ang resulta, nag-artista na lang at dito nga siya nakilala bilang Bo Cruz. At nung binabasa ko dati yung article dun sa pelikulang Hustle, ang title dapat nun ay Gara. In English, Claw. Ito yung isa sa mga controversy kay Juancho dati nung nasa Olympics. Ito yung nakaraan lang. Na-dislocate kasi ang balikat niya. Yung Spanish official at Minnesota doctor ay binigyan talaga siya ng go signal na makapaglaro pa. In-approve yun ng Olympics. Pero yung management ng Minnesota sinabing hindi sila nagbigay ng approval para maglaro pa si Juancho. At dito rin medyo nainis yung Federation ng Spain. Dahil nga si Juancho, unstoppable siya kapag nasa international level. Doon kasi talaga nahasa ang laro niya. Sa NBA, mostly mga pang-highlights kasi ang game doon. Dito kasi sa Eurobasket or Europe style ay kakaiba. Fundamentals. Nakatapat pa noon ng US ang Spain, kung saan nga nanalo doon ang USA. Kung maaalala nyo pa, ang Spain din ang nanalo sa FIBA World Cup noong 2019 na magandaan nilaro doon ni Juancho Hernan Gomez. So yan muna ang maikling kwento tungkol dito kay Juancho at meron na siyang team ngayon, ang Toronto Raptors, at titingnan natin kung tatagal siya doon o mabibigyan talaga siya ng magandang minuto dahil nga palipat-lipat siya ng team, hindi katulad ng kapatid niyang si Willie na merong stable team ngayon, ang New Orleans.